Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang haunted na daanan. Joma, isang binatang nasa kanyang mga huling taon ng 20, ay naglalakbay sa loob ng BF Homes Subdivision sa Parañaque City, kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Sila ay nagmamaneho ng mabilis sa halos 40 kilometro kada oras sa isang kalsada na may habang 1/4 milya na kilala ng mga residente ng BF bilang Concha Cruz Drive. Ang mahabang daang ito noon ay dating venue ng mga drag race ng mga kabataan, noong mga unang taon ng dekada 80. Si June, isa sa mga kaibigan ni Joma na kasama niya, nag-utos na huminto sila. Gusto niyang maglibang sa isang damuhan sa kanang bahagi ng kalsada. Halos hating gabi na at tahimik ang lahat gaya ng karaniwan. Walang makitang sasakyan sa paligid. Matapos ang kanyang gawain si June, at ang grupo ay nagpatuloy sa daan, naglalakbay sa Concha Cruz, patungo sa El Grande Avenue, upang sunduin ang kanilang kaibigang si Ron. Humigit kumulang 200 metro, bago ang pinakamalapit na intersection, nagulat sila nang may isang itim na sedan na huminto sa tabi nila. Makapal ang tint ng bintana, kaya hindi makita ni Joma o ng kanyang mga kaibigan ang nasa loob nito. Ang itim na sasakyan ay huminto sa tabi ng sasakyan ni Joma, maliwanag na naghahanap ng drag race. Si Joma, anak ng isang race car driver, ay handang sumunod sa hindi kilalang hamon. Habang parehong mga driver ng sasakyan ay paulit-ulit na nagpapabilis ng kanilang mga makina, napansin ng 3 binatilyo na unti-unting binaba ang bintana ng itim na sasakyan. Binaba ni Joma at Ron ang kanilang sariling bintana upang makita kung sino ang kanilang kaharap sa karera. Ang nakita nila sa loob ay nagpalamig ng dugo nila. Sa loob ng itim na sedan, nakita ni Joma at Ron ang isang binatang lalaki at isang dalagang babae, nakaputi mula ulo hanggang paa. Ang kanilang mga damit ay basang-basa ng sariwang dugo, at ang kanilang mga mukha ay may mga sugat na tila nagmumula sa ulo. Parehong walang buhay na nakahiga sa kanilang mga upuan, tila mga biktima ng aksidente. Ang kanilang mga mata ay nagmumukhang walang nakikita sa harap. Agad na pinindot ni Joma ang pedal ng gas at tumakas mula sa sedan, na nanatiling nakatigil. Nang tingnan ni Ron ang likuran, wala na siyang nakita kundi dilim, at ang liwanag ng isang ilaw ng poste na mahina na lang sa malayuan. Dali-daling tumakbo sila sa pinakamalapit na bahay sa Concha Cruz, kung saan sila'y kumatok ng malabis hanggang sa may nagbukas sa kanila at pinapasok sila. Ang tatlo ay nanginginig sa takot, pawala-wala sa takot. Matapos marinig ang nangyari, sinabihan sila ni Emores Tirona, ang babae na nagpapasok sa kanila, na umupo at makinig sa isang kwento. Noong mga unang taon ng dekada 80, ang Concha Cruz ang lugar na dapat puntahan kung ikaw ay isang tagahanga ng race car. Ang mga kabataan, mula alas 9 ng gabi, ay nagtitipon sa isang tiyak na bahagi ng kalsada upang uminom ng beer, magpatugtog ng malalakas na musika mula sa kanilang mamahaling stereo ng kotse, at ilabas ang lakas ng kanilang mga loaded na makina. Karamihan sa kanila ay naninirahan sa BF Homes at kalapit na mga subdivision. Si Eric ay isa sa mga nangungunang racers sa grupo. Nagmamaneho siya ng isang maitim na Toyota Macho Machine na ibinigay ng kanyang ama sa kanyang ika-23 kaarawan. Isang linggo ng hapon, sina Eric at ang kanyang kasintahan na si Janina ay naglalakbay sa Concha Cruz Drive. Si Bernard, na naghamon sa kanya sa isang karera. Ang dalawang sasakyan ay nasa mismong lugar kung saan nakahugis ang starting line. Sinubukan ni Eric na humindi sa kahilingan ni Janina. Ngunit matyagang pinilit ni Bernard si Eric na tanggapin ang hamon. Habang parehong mga driver ay nagpapabilis ng kanilang mga makina, sinubukan ni Janina na isara ang seatbelt, hinihiling kay Eric na gawin ang pareho. Ngunit bago niya ito magawa, bigla na lamang umandar ang dalawang sasakyan, tumatakbo sa Concha Cruz. Biglang sumabog ang isa sa mga gulong ni Bernard. Habang ang sasakyan ay naliligaw at nasa-schedule sa labas ng kalsada ng halos 100 kilometro kada oras, ang kotse ni Bernard ay bumangga sa Toyota ni Eric, nagdulot ng pagkabangga ng itim na sedan sa isang puno. Walang seatbelt na nagprotekta sa kanila, walang pagkakataon sina Eric at Janina na mabuhay. Agad namatay si Eric dahil sa malalang sugat sa ulo at mukha. Ang ulo ni Janina ay nabasag sa pagkakabangga nito sa dashboard. Si Bernard ay lumakad ng walang malalang natamong sugat. Nakaputi sina Eric at Janina sa kanilang libingan.
Ang itim na kotse ay patuloy na naglalakbay sa Concha Cruise Drive hanggang sa kasalukuyan. Minsan, may mga saksi na nagsasabing nakakakita pa rin sila kung paano nagmamaneho sina Eric at Janina sa kalsada, humaharang sa mga sasakyan na minamaneho ng mga kabataan, ipinapakita ang kanilang mga sugat. Marahil ito ang kanilang paraan ng pagbababala sa mga kabataan na huwag magkarera sa Concha Cruise Drive. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig. Maaring paki-like ng video and mag-subscribe para sa mga papakating na video. Magandang araw po sa inyong lahat.